Mainit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Isa patay, 7 sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Dagupan City. Babaeng nagpanggap na nanlilimos, nilooban ang isang bahay. Insidente sa pool sa CCTV. 15 probinsya nakararanas na ng tagtuyot. 2 probinsya sa Hilagang Luzon na sa state of calamity. At pasyalan kung saan tanaw ang kabundugan ng Sierra Madre, saan kaya? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. 15 probinsya na sa Luzon ang nakararanas ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon ay patuloy pa rin tumitindi ang epekto ng mainit na panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon. Natutuyo na ang ilang sapa sa Kasiguran Aurora dahil sa mainit na panahon. Nangamatay ng ilang isda sa sapa. Bukod sa mga sapa, apektado na rin ang ilang sakahan sa matinding init. Nauna nang sinabi ng Kasiguran Municipal Agriculture Office na nasa 30 hectares ang maapektuhan ng mainit na panahon dahil sa kakulangan ng patubig sa mga irigasyon, partikular sa mga sakahan na nasa matataas na lugar na umaasa lamang sa ulan. Wala pang El Nino pero marami ng lugar sa bansa ang nakakaranas ng tagtuyot. Ayon sa Pag-asa, nasa 15 probinsya sa Luzon ang apektado na ng drought. Kabilang na dyan ang Cagayan at Isabela na isinailalim na sa state of calamity. May tuturing ng drought kung 3 sunod na buwang higit na mas mababa sa normal ang bumuhos na ulan sa isang lugar. Sa gitna ng matinding init, nanawagan ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice na magdeklara na ang pamahalaan ng National Climate Emergency dahil sa lumalalang epekto sa bansa. Wala pang reaksyon ng palasyo ukol dito. Chris, dito naman sa Mangaldan, Pangasinan ay tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng Agriculture Office para matiyak na yung mga taniman nga ng palay o taniman ng mga gulay ay patuloy pa rin na namomonitor ng otoridad. Ayon naman, Chris, sa Agriculture Office, karamihan sa mga tanim sa ngayon ay mga gulay na kung saan ay hindi nangangailangan ng maraming tubig. Alam na rin daw ng mga farmers ang dapat na gawin para matiyak na maganda yung produce ngayong dry season. Samantala, as of 2 p.m., sa record ng Pag-asa ay naitala ang 46 degrees Celsius na heat index. Kaya naman patuloy ang panawagan ng health authority sa publiko na maging maingat at hanggat maaari ay iwasan ng ma-exposed sa matinding init ng sikat ng araw nang sa ganon ay maging maayos pa rin ang ating health condition. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kumpara nitong mga nakalipas na linggo, mas ramdam na ang matinding alinsangan. Easterlies ang patuloy na makakaapekto sa halos buong bansa at magdadala ng mainit na panahon. Bukas, base sa latest forecast ng Pag-asa, 9 na lugar ang posibleng makaranas ng nasa danger level na heat index. Karamihan ay nasa Southern Luzon at Visayas. Pero kahit mainit, nananatili ang tsansa ng ulan o thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansang umulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Maaari naman itong mabawasan paglalim ng gabi. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Babaeng nagpanggap na nanlilimos, nilooban ng isang bahay, insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok CJ Turida. Kuha ang video na ito sa isang compound sa Barangay Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Makikita ang isang babaeng naka-face mask na naglalakad sa kalsada hanggang sumilip sa bintana ng isang bahay. Hindi na nakuhanan ng CCTV ang mga sumunod pang pangyayari. Pero ang babae, tinangay raw ang 2 cellphone sa loob ng bahay na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Kwento ng may-ari ng bahay, pumasok sila sa kwarto matapos kumain upang magpalamig dahil sa init ng panahon. Tapos lumabas yung anak ko. Hinanap yung cellphone niya. Pinatingin sa CCTV, may pumasok pala na babae. Yung babae dumaan dyan sa harap,
tumingin pa sa bintana, binuksan yung bintana, sumilip. Tapos diretso sa kusina, yun, pumasok na dito. Sa kalapit barangay ng Maningding, umatake rin daw doon ang kawatan. Tumigil siya sa harap ng isang bahay na may hawak na papel. Bahagya pa siyang kumatok sa railing ng pinto. Nang walang sumagot, dumiretso siya sa nakaparadang motorsiklo na tila may kinalikot at tinangkang buksan ang compartment nito. Bumalik ang babae sa pinto sa kabinuksan at pumasok sa loob ng bahay. Ang mga sumunod na tagpo sa loob ng bahay hindi nahagip sa CCTV. Pero maya-maya pa, makikita ang dali-daling paglabas ng babae. Kwento na may-ari ng bahay na tumanggi ng humarap sa kamera. Nagulat ang babae nang makita sila sa loob ng bahay at sinabing pumasok daw siya upang humingi ng tulong at ipinakita ang hawak-hawak na papel. Dahil sa insidente, nagbabala ang barangay council sa mga residente. Ang modus, may hawak na papel ang kawatan. Nakasaad doon ang paghingi niya ng tulong o limos. Pero kung may masilip na pagkakataon, manlilimas ng mga gamit sa bahay na pupuntahan. Inalerto ko na rin yung mga kagawad sa CBO natin. Maging vigilant sila, lalo na ngayon sa panahon ng krisis, maraming talagang nananamantala. Hindi na raw nag-report sa PNP ang nanakawan sa barangay Banawang, pero paalala ng autoridad na maging mapagmatsyag upang hindi mabiktima ng kawatan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang patay habang 7 naman ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa De Venecia Highway Extension sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sa isang video, dinig ang sigawan at iyakan ng ilang tao sa kahabaan ng De Venecia Highway Extension sa Dagupan City gabi noong nakarang Miyerkules. Ang ilang mga motorista at residente nagtulong-tulong na buhatin ang wasak na tricycle upang alisin sa pagkakaipit ang ilang pasahero. Nangyari ito matapos ang karambola ng 3 sasakyan na kinasangkutan ng tricycle, pick-up at SUV. Naipit sa SUV ang 13 anyos na binatilyo na sakay ng tricycle habang sugatan ang 7 iba pang sakay nito. Yung sa tricycle, nandun po siya, pababa po siya ng Pantal Bridge going to Lucaw. Then yung isa namang pong vehicle, galing po siya sa bayan. Yung tricycle naman po, nabunggo niya yung likod ng pick-up. Sa lakas ng impact, nagpagulong-gulong ang tricycle at napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan nabangga pa ng dumaang SUV. Nasawi sa aksidente ang naipit na binatilyo. Bali, punong-puno po yung tricycle Bali, 8 po yung karga ng tricycle. Opo, including po yung driver siguro po kaya hindi po agad kumagat yung preno niya. Ayon sa pulisya, nakapag-usap na raw ang 3 sangkot sa aksidente at wala nang nagsampa ng kaso. Ayon sa pulisya, nakalabas na sa ospital ang 2 sa 7 sugatan sa aksidente. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan sila ng pahayag kabilang ang kaanak ng nasawi. Tumaob ang isang SUV, lulan ang 10 katao habang binabagtas ang barangay road na sakop ng barangay San Jose sa San Jacinto, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, patungong San Fabian ang sasakyan nang may bigla raw tumawid na aso sa gitna ng kalsada. Sinubukan nitong iwasan ng driver pero nawalan siya ng kontrol hanggang sa tumaob ang kanilang sasakyan at dumiretso sa bukid. Dinala sa paggamutan ang mga biktima na ngayon nasa maayos ng kondisyon. Wala pa silang pahayag. Barangay road kasi yun Ang during investigation namin parang may konting kabilisan yung sasakyan. Kasi kahit sabihin natin na tumawid yung aso, kung hindi mabilis yung takbo mo, pwede kang huminto agad. Hindi patukoy kung sino ang may-ari ng asong tumawid sa kalsada. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga pet owner na maging responsable sa pag-aalaga ng aso upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sandamakbak na dikya ang nagkalat sa dalampasigan sa barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon kay Francisca Galieto Gamong nag-overnight sila sa lugar at kinaumagahan na nila napansin na nagkalat na pala ang maraming dikya. Hinala nilang naanod ang mga ito. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila nakakita ng ganong karaming dikya sa lugar. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. 4.5 million pesos na halaga ng tampered LPG cylinders nasabat sa Bataan. Tutukan sa report. Arestado ang 5 individual sa bypass operation ng mga otoridad sa Bataan. Isinagawa ang operasyon sa isang tindahan sa Mariveles na umano'y nagbebenta ng pekeng LPG. Ang nabiling LPG cylinder ng nagpanggap na posture buyer na patunayang tampered at may pekeng selyo. Daan-daang LPG cylinders ang nakumpiska, isang delivery truck na may kargang tampered containers at iba't ibang kagamitan sa refilling, resealing at repainting. Tinatayang aabot sa 4.5 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at produkto. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan sila ng pahayag. Samantala, sa Baliwag City, Bulacan, 2 high-value individual ang nadakip sa bypass operation ng autoridad sa Barangay Poblasyon. Nasamsam mula sa mga sospek ang tinatayang 50 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos kasama ang isang caliber 22 na baril at mga bala. Sa Angeles City, 2 pang HVI ang naaresto sa hiwalay na operasyon sa Barangay Santa Trinidad. Nakumpiska ang humigit kumulang 105 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 714,000 pesos. Nasa kustodiya ng PNP ang mga naarestong sospek habang inihahanda ang reklamo laban sa kanila. Wala pa silang pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mahigit 150 ektaryang palayan sa Ballesteros, Cagayan ang inatake at sinira ng ulmog o brown plant hopper. Kinakain at inuubos ng mga peste ang katas ng mga palay na karaniwang dahilan ng pagkatuyo at pagkamatay ng tanim. Malawakan daw ang pag-atake ng peste sa mga barangay ng Fugu, Mabutal East at West, Baran at San Juan. Nakatutok na ang Municipal Agriculture Office sa sitwasyon. Sa tala ng otoridad, aabot sa 170 magsasaka ang apektado dahil sa pag-atake ng ulmog. Samantala, alyansa ng mga modernized jeep sa Region 1 hiling na maisaayos ang QR system para sa Service Contracting Program payout. Sundan sa report. Sa halos magdadalawang linggo ng implementasyon ng service contracting program ng pamahalaan, may ilang problemang kinakaharap ang mga transport cooperative ng modernized jeepney sa Ilocos Region. Kabilang dito ang pag-upload at pag-scan ng QR code para mamonitor ang biyahe ng mga modernized jeep ayon sa Alliance of Modernized Transport ng Region 1. May kaakibat daw na peligro ang pag-i-install ng third-party QR app sa cellphone ng mga driver at konduktor. Sa Ilocos Region, humigit kumulang 500 na modernized jeep units ang pumapasada. Ang 381 sa mga ito galing lahat sa Pangasinan. Isa sa nakararanas ng glitch sa QR code uploading ang dispatcher na si Arelito. Ang nangyari kaninang umaga, hindi kami talaga makapag-upload kasi hindi kaya ng scanner ng phone. Dahil sa bagal ng network, naaantala raw ang biyahe ng ilang units at naaabala rin ang mga pasahero. Hindi makapasok sa network yung info ko, matitenga muna to ng konti. It's very difficult. There's a lot of glitches, especially sa mga area na hindi ka makapag-upload, hindi makaalis yung sasakyan dahil nasasayangan sila sa biyahe despite of giving them the 20% and 40% discount. Maliban dito, hindi pa rin daw natatanggap ng mga kooperatiba ang payout sa unang cut-off ng SCP. Ayon sa alyansa, nangako raw ang LTFRB sa mga kooperatiba na ibibigay ang payout pagkabigay ng mga kinakailangang dokumento. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV sa LTFRB Region 1 para sa kanilang tugon. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Lasing na lalaking nambato ng bahay at naglakad pa sa gitna ng highway, sinita ng barangay officials sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Sa video na ito nakuha mag-alas 11 kagabi, makikita ang isang lalaki naglalakad sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Malabago, Bangaldan, Pangasinan. Tila hinaharang pang ilang dumadaang sasakyan. Sinisigawan din ng ilang tsuper. Maya-maya pa, may mga dumating na barangay tanod at sinitang lalaki sa kadinala sa barangay hall. Di ba meron po yung ng DILG na bawal po ang pero siya
talagang nandyan sa may naglalakad. Opo, tapos yung mga dumadaan, pinapaano na lang, iniiwasan na lang siya. Lasing ang lalaki ayon sa mga sumita sa kanya ng mga barangay tanod. Natukoy rin kung sino at taga saan ng lalaki. Po, gabi-gabi po yung mga tanod, may nakamonitor dito sa loob, tapos meron po yung sa labas. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang tirahan ng lalaki sa katabing barangay ng Anolid. Pero wala raw siya roon. Humarap sa news team ang kaanak ng lalaki at sinabing bago pa magtungo sa highway ay nambato na siya ng bahay. Opo, ma'am. Una na po siya ditong nanggulo ng bato, ma'am. Dumaan na. Opo. Tapos doon na po, nung labasan ko na po siya, bigla po siyang tumakbo. Siya na po yun, ma'am. Nakatakdang ipatawag sa barangay ang lalaki upang mapagsabihan at hindi na ulitin ang karaniwan niyang ginagawa tuwing nalalasing. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pangasinan PD RRMC muling ipinasakamay sa Kalasyaw LGU ang pangangalaga sa Parungking River. Sundan sa report ni Joel Fernandez. Matapos ang mahigit 2 buwan na clean-up at restoration project, formal nang ipinasakamay ng provincial government ng Pangasinan ang Parungking River sa lokal na pamahalaan ng Kalasyaw. So itong joint project na po ito ay siyang i-maintain naman na po ng ating bayan at ganun din inaanyayahan din po namin ang aming mga kababayan, especially po doon sa mga nakatira po malapit doon sa ating kailugan, na panatilihin po natin ang nasimulang proyekto ng ating gobyerno at wag na po nating hahayaan na magbalik ito sa kanyang dating anyo kung saan hindi natin nakikita yung ilog. Tiniyak ng LGU Kalasyaw na ipagpapatuloy ang pangangalaga sa Parungking River sa tulong ng MDRRMO, Menro at mga barangay council, lalo na sa mga nakasasakop sa ilog. Isa ang Barangay Kesban sa mga nadadaanan ng Parungking River, kung saan mayroon na silang itinalagang maglilinis sa gilid ng ilog. Ang river na yan is boundary ng Barangay Kesban at Wood. Tapos sa kabila naman San Miguel at Ambunaw. Yun yung mga barangay na maglilinis dyan, na mag-uusap yung magkabilang kapitan kung mayroong ibibigay din na bangka para sa pag-maintain ng kalinisan. Nagpaalala rin ang punong barangay na mayroong umiiral na municipal ordinance na nagpaparusa sa sinumang mahuhuling magkakalat o nagtatapon ng basura sa ilog. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Ramdam na ng Philippine Travel Agencies Association ang paghina ng turismo sa bansa dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Wala raw sila gaanong natatanggap na booking inquiries dahil sa mahal ng pamasahe bunsod ng krisis sa langis. Ang dating 300 pesos na fuel surcharge sa domestic flights umaabot na ng 1,000 pesos. Halos 16,000 pesos naman para sa international destinations. Kaya ang travel goals ng ilang wanderlust canceled muna dahil hindi kaya ng budget. Pagpasok at pauwi ng trabaho na lang daw muna ang kanilang travel. Sa kabila niyan, may ilang destination na patok naman daw sa mga turista, gaya ng China, Australia at New Zealand. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group hinggil sa call bot scam na gumagamit ng AI-generated voice. Ang detalye sa report. Doble ingat ngayon sa online money transactions ang negosyanteng si Jenny. Nabiktima na raw kasi ng scam ang kanyang tiyuhin kung saan nasimot ang karga ng kanyang e-wallet na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Na-encounter ng uncle ko, sumagot. Bali, mag-i-instruct sila, tapos mag-okay ka, punta ka dito, punta ka doon, tapos hanggang niya yung Gcash niya, kaya na-invalid. Kabado raw si Jenny, lalo talamak ngayon ang bagong modus na callbot scam. Alerto rin sa ganitong mga tawag ang delivery rider na si Rico, lalo't sa online din nagbabayad ang ilan sa kanyang kliyente. So minsan ma'am, pag di namin kilala ma'am, di na namin
sinasagot man, lalo na kung may mga ibang bansa na yung tumatawag. Ayon sa otoridad, isa itong panlilinlang gamit ang automated systems o artificial intelligence upang makapambiktima. Minsan nire-record nila po yung pagsagot nyo ng mga tawag. Yes, halimbawa yung pagsagot nyo po ng yes, gagamitin nila po yan for your other transaction. Ang ganitong modus ay gumagamit ng recorded o AI-generated na boses na kayang gumaya ng tono at pananalita ng totoong tao. Nagpapanggap ang mga tumatawag na empleyado mula sa bangko, delivery service o ng pamahalaan upang mahingi ang mga sensitibong impormasyon, partikular ang mga online banks at e-money. Pag nanggaling doon sa mga first world country, pag hindi na yung mga schemes doon, hindi na effective, papunta na po yan sa atin, dito na sa atin sa mga third world country naman po. So, nagpaalala ang mga otoridad na huwag sagutin ang mga hindi rehistradong tawag at i-block sa mga cellphone ang mga posibleng spam calls. Mas mainam ding direktang makipag-ugnayan sa opisyal na hotline ng kinauukulang institusyon kung may natanggap na kahina-hinalang tawag. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kailangan na magsumite ng birth certificate ang mga nais kumandidato sa mga susunod na eleksyon ayon sa Commission on Elections. Required na yan sa mga tatakbo sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na sa September 28 hanggang October 5, 2026 na ang filing ng Certificates of Candidacy. Dati, optional lang ang pagsusumite niyan. Magsisilbi raw patunay ang birth certificate sa mga o sa pagkakakilanlan ng tumatakbong kandidato para maiwasan ang karaniwang issue sa edad at citizenship. Inihalimbawa ng COMELEC ang pagtakbo at pagkakahalal noon kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isa pa lang Chinese. Consolidation sa mga estudyanteng may bagsak na grado isinasagawa ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Ang detalye sa report. Kasabay ng school break ang isinasagawang consolidation sa mga estudyanteng may bagsak o failing grade sa nakalipas na school year 2025-2026 sa Mangaldan National High School. Hindi pa raw masabi kung gaano karami ang bilang ng mga estudyanteng may bagsak na grado. Pero naniniwala ang pamunuan ng Manghay na ginawa nilang lahat gaya ng remedial classes para lang matulungan ng estudyante na may pasa ang grado. Naglabas rin ang schedule ang pamunuan ng paaralan para sa maagang enrollment ng mga incoming grade 7 student para sa mga special program gaya ng Science and Technology Engineering, Journalism, Mathematics, Arts at Foreign Language. Kung late na, yun na, hindi ko na. Maraming taong dadagsa. Okay lang po naman para po makapag-ready na po sila para sa upcoming po nilang pasukan. Patuloy ang suporta ng pamunuan ng Manghay sa mga estudyanteng nais pang mapalawig ang kanilang kaalaman sa iba't ibang programang handog ng eskwelahan. Matapos ang 1-month uninterrupted vacation ng mga guro ay sunod naman nilang paghahandaan ng mga aktibidad para sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Magkaroon ng trainings, mag-distribute ng mga cards, seminars, yung mga wala. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Katakam-takam, magandang presentasyon, simple pero masarap. Ganito ilarawan ang mga ibinidang pagkain sa 7th Mangantaku Food Fair sa Baguio City. Ang Mangantaku ay salitang Kankanaoy na ang ibig sabihin ay kain tayo. Pinangunahan ng Department of Tourism ang tinaguriang Food o Gastronomy Tourism Fair na bahagi ng Filipino Food Month celebration kung saan binibigyan ng halaga ang lokal o native dishes. Ginawang swimming pool ang isang pick-up truck sa Lawag City para sa picnic ng magbabarkada. Gumamit sila ng water pump para mapuno ng tubig ang likod ng pick-up. Up to sawa ang tropa sa ginawa nilang DIY pool. Naisipan daw nila ito para hindi na sila magpunta sa beach ngayong mainit ang panahon. Isang juvenile na brown hawk owl ang nasagip ng mga otoridad. Nakita ang kwago sa loob ng isang bahay sa Barangay Bora, Tarlac City. Dinala ang ibon sa DENR para sa tamang pangangalaga. Matapos ang pagsusuri, napag-alaman na malusok ang kwago kaya pinakawalan din sa kanyang natural habitat. Patuloy na hinihikayat ng DENR ang publiko na i-report ang anumang illegal na kalakalan o panghuhuli ng wildlife upang maprotektahan ang biodiversity ng bansa. CJ Torida,
One North, Central Luzon. Sumadsad ang isang butanding sa baybayin ng Gonzaga, Cagayan. Sa laki ng butanding, inabot ng ilang oras bago naibalik sa gitna ng dagat. Nauna raw sumabit sa lambat ang butanding hanggang sa sumadsad sa gilid ng dagat. Dahil dito, nahirapan ang mga residente na maitulak ang butanding na hinihinalang may sugat. Para mahila ang butanding sa gitna ng dagat, gumamit ng bangka ang mga residente upang maialis muna sa mababaw na bahagi ng baybayin ang butanding. Patok na pasyalan ngayong tag-init ang Calabasa Picnic River sa Gabaldon, Nueva Ecija. Bukod sa malinaw ang tubig, ay talaga namang may enjoy ang magandang tanawin dahil nakapalibot dito ang Sierra Madre Mountains. Pwede mag-swimming habang kabanding ang buong pamilya at mga kaibigan sa malamig na tubig mula sa bundok. Bukas ang Calabasa Picnic River mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi araw-araw. May mga cottage din sa lugar at tiyak na may enjoy ang summer sa Calabasa Picnic River. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.